Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Tumabi sa kanya si Eli sa kinauupang buhangin. Uuwi si Justin dito sa atin. Magsa-celebrate yata ang buong angka niya dahil nakagraduate na siya ng kursong computer science. Talaga? Oo, nagkakagulala nga ang buong lipi niya eh. Ang balita ko ay magbubuwal ng 2 baka, 5 baboy at 100 manok. Carry mo yon? Kaya naman nila yon. Mayaman ang lahi nila. Kaya lang pagkatapos ng maraming taon na hindi niya pag-uwi rito, naalala niyang bumalik. Alam mo naman ang lahi noon. Malaking angkan at masyadong concern sa mga kamag-anak na nagtatapos ng pag-aaral. Hindi na siya dapat bumalik dito. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Parang hindi ka natutuwa na makitang muli ang ating kababata. Bakit naman ako matutuwa? Sino ba siya? Ang dami naman nating kababata rito para bigyan ko siya ng importansya. Kung hindi ko pa alam na crush mo si Justin noong araw pa. Noong araw yun, batang isip pa ako. Ngayon iba na. Hindi ko na nga siya naalala kung hindi mo sinabi eh. Talaga lang ha? Sige ka, baka maunahan ka ni Carla. Bakit? Curious na tanong niya. Si Carla ay isa sa mga babaeng malaki ang gusto kay Justin nung high school sila at balita niya ay gusto pa rin nito ang lalaki magpasa hanggang ngayon. Very open nga ito sa pagsasabi na hanggang walang asawa si Justin ay gagawa ito ng paraan na mapasa kamay nito ang lalaki. Naghahanda na ang hitad ng malamang pauwi rito si Justin. Humanda raw si Justin. Gagawa raw siya ng paraan para mapalapit dito. Di gawin nga ang gusto niya. Pakialam ko naman. Ano ka ba? Hindi lang si Carla ang excited na makita siya Excited ang lahat ng mga kababata natin sa pagbabalik niya. At bakit? Siyempre, na-miss nila si Justin. Magpe-prepare nga daw sila ng program. Imbitado kasi tayong lahat. Lahat ng mga naging kaklase niya noong 4th year high school siya at ng mga kababata niya, pinaiimbita raw ni Justin. Inuutusan pa nga niya na hanapin yung iba eh. Aba, masaya siya. Siya ang may pa-party, bakit tayo ang inuutusan niya? Ikaw ha? Bakit ang sama mo ngayon? Nagkakagulungan na nga ang mga kababata natin dahil sa nalalapit na pagdating ni Justin. Ikaw naman ay parang walang pakialam. Talaga namang wala akong pakialam sa kanya eh. Walang ganyanan, lika na. Sumama ka na sa akin at may meeting ang barkada. Pag-uusapan yata ang gagawing program. At saka may surprise number raw tayong lahat. Huwag na ninyo akong isama dyan. Ayoko. Ito naman talaga, napaka-KJ. Crush pa naman niya ang pupunta. Muling tudyon ni Eli. Tigilan mo nga ako sa kasasabi ng crush ko ang Justin na yan. Sabi ng noon pa yun eh. Ngayon iba na ang crush ko. Sino? Ikaw. Impacta ka tin. Ayokong paniwalaan ang mga balit-balitang tibo ka ha. Pero pag ako ang kinatalo mo ay ibumunyag kita sa buong bayan. Di ibunyag mo at nang wala akong tinatago. Okay ka lang? Oo naman, bakit? Inaamin mong tibo ka? Aba, ikaw ang nagsabi ah. Basta, no comment lang ako. Ay nako, hindi ako naniniwala na tibo ka. If I know, ay malandi ka pa sa akin eh. Sabi ng noon pa yun eh. Pwede ba? Huwag ka na nga tumanggi sa sinasabi ko sa'yo. At saka makisama ka naman. Isipin mo naman na mahigit 4 na taon nang hindi umuuwi rito sina Justin. Tapos ay mag-iinarte ka pa? Hindi na siya sumagot. Tiyak na hindi rin titigil si Eli nang kakakulit sa kanya. Pero lingid rito ang daming naglalaro sa isipan niya. Lalo na ang nakaraan nila ni Justin na ayaw na sana niyang maalala pa. Sa nabalitaan niya ay muling nanariwa ang damdamin niya na ayaw na niya sanang mabuhay pa. Hindi na talaga siya dapat nagbalik pa rito. Huwag kang killjoy. Tayo na, di pinatatawag ka na nila. Kaya ako naririto no? Hinila siya ni Eli sa kamay para siya makatayo. Hindi naman siya tumutol at pinagbigyan niya ang anyaya ng mga kababata. Dance number na lang ang ipepresent natin sa graduation party ni Justin. Magpa-practice tayo next Sunday kaya huwag kayong mawawala.
Inaanyayahan ko kayong lahat na makilahok para maging masaya si Justin. Magsisilbing reunion na rin ito nating mga magkababata. Ang balita ko ay magsisiuwi rin ang iba nating kababata para makilahok sa mini reunion natin. Pasimula ng leader nila na si Rowena is na rin nilang kabaryo at kababata. Palitan na lang niyo ako. Hindi ako marunong sumayaw. Huwag kang mag-alala, Tin. Mahusay ang magtuturo sa atin. May dance instructor tayong kukunin para magturo sa atin ng sayaw. Wala ka nang kawala. Kaya ayusin mo yung sarili mo, ha? Huwag ka nang nakasuot ng ganyan kapag dadalo ka ng meeting at practice. Nakangiwing ka ni Eli. Ano bang masama sa suot ko? Hindi naman ako naguhubad, ah. Hindi ka nga naguhubad. Pero ang isinusuot mo naman ay hindi akma sa isang babaeng katulad mo. Para kang si Robin Padilla na mukhang siga dyan sa suot mo eh. Lagi ka pang naka-baseball cap at isinusuot mo ng pabaliktad. Sa komportable ako sa ganito eh. Bahala ka. Gusto mo bang datnan ka ni Justin sa ganyang ayos? Ano naman? Matatakot ba ako sa kanya na ganito ang ayos ko? No way. Bahala ka. Pagtatawanan ka noon. Alam mo naman na paborito kang tuksohin ni Justin noong araw. Tiyak na hindi pa rin nagbabago ng asal yon. Buskarido pa rin kaya humanda ka. Magsawa siya sa kabubuska. Subukan lang niya. Marunong na yata akong manuntok ngayon. Susuntukin mo si Justin? Depende. Kaya huwag siyang magkakamali. Naku kailangan palang mabigyan ng warning si Justin. Baka magkaroon siya ng black eye. Kaya sabihin mo sa kanya na magpaka-behave siya. Banta niya. Isinasama mo kami sa probinsya nyo? Bah, mukhang bonggang handaan na magaganap ah. React ni Carlo na magsabi siya na gusto niyang isama ang tatlong mga kaibigan sa celebration ng kanyang graduation sa kanilang probinsya. Bongga talaga. Malaking lahi ang pinagbulan ko at natuwa sila na nakatapos ako kaya hayun. Nagkaisa sila na magkaroon ng handaan in my honor. At magsisilbi na ring reunion ng angka namin at ng mga kababata ko. How nice! Ang ganda ng samahan ng pamilya nyo, ano? Isipin mo, nandito na kayo nakatira sa Maynila and yet very proud pa rin sila na nagtapos ka. Would you believe? Ang contribution nila sa handaan na hindi pera kundi isang buong hayop na kakatayin, baka, manok at baboy? Masahol pa nga sa kasalan na magaganap eh. Kaya join na kayo sa akin para makaranas kayo ng celebration sa probinsya. Isama nyo ang mga girlfriends nyo, Julius and Ramon. Kung sa bagay, magandang break yan for us ngayon na nag-graduate na tayo. Pagkatapos nito, sasabak na naman tayo sa paghahanap ng trabaho. Sige, join na tayo. Baka sakaling makita ko na roon ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Si Carlo uli. Sige na nga, sumama na nga tayo sa lalaking ito. Segunda ni Julius. Curious lang ako, Justin. Wala ka bang babalikan sa probinsya nyo? Babalikan na ano? Halimbawa, ang first love mo, babae na minahal mo noon at taga-probinsya siya. Wala no. Meron akong kababata na naging ka-close ko noon pero wala akong naging girlfriend sa kanila. Crush. Tigilan niyo ako no. Wala pa sa isip ko ang mga bagay na iyan. Ang gusto kong mangyari ngayon sa buhay ko ay makakita kaagad ng matatag na trabaho. That's all. Pero nagsisinungaling siya. May isang babaeng pumasok sa isipan niya na matagal niya nang hindi iniisip. Ang kapitbahay niya at kamag-aaral noon na maraming pagdurusang dinana sa mga kamay niya. Ang dalas niyang paiyakin ng babaeng iyon noong araw. Kumusta na kaya si Tin? Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Maitim pa rin kaya? Kilos lalaki pa rin at mahilig bumarkada sa mga lalaki? Kahit na nagkakandapilipit ang mga paa niya sa pagindak ay nakuha niya ang dance steps ng sayaw na itinuro sa kanila ng isang bading sa himig ng Totoy Bibo na inawit ni Vong Navarro. Sa huli ay lumabas ang husay niya sa pagindak at sa kanya nakapako ang atensyon ng lahat kapag sila ay nagpa-practice. Ang galing mo na Lola, daig mo na silang lahat. Tumitilamsik ang mga daliri na wika ng dance instructor nila. Huwag mo nga akong tinatawag ng ganyan. Para sa mga babae lang yan. Naimbir na ang tagaturo nila ng sayaw at inirapan siya ng ubod ng talim. Alam nga namang tawagin kitang lolo ano? Pagtataray nito.
Ikaw kaya? Payag ka bang tawagin kitang lolo? Excuse me, babae po ako. Yun naman pala di sana alam mo rin kung bakit ayaw kong magpatawag ng lola. Umangat ang kilay ng bading. Bakit? Lalaki ka ba? Bigla niyang sinuntok ang bading sa mukha. Tumumba ito. Ang lakas manuntok! Sapo ang pisking tinamaan na reklamo nito. Akmang susuntukin pa sana uli niya ito pero nahila na siya ni Eli at Juben sa isang sulok. Bahala ka na dyan kay Tin Eli at aasikasuhin ko si Piti Mini. Baka magtampo iyon at hindi na tayo turuan. Wika ni Juben. Ano ka ba? Libre nga lang ang pagtuturo niyan sa atin sinaktan mo pa. Sita ni Eli sa kanya. Pinatunayan ko lang sa kanya na hindi ako dapat tinatawag na lola. Para sa mga kikay lang yon. O siya lolo, huminahon ka. Baka umasta ka ng ganyan kapag naririto na si Justin ay nakakahiya. Marami pa namang mga bisita na manggagaling sa Maynila. Kaya nga dapat hindi na nyo na ako isinali rito Kayo lang ang mapilit. In fairness, pinakamaganda kang umindak. Umirap siya. Ang lakas mo talagang mang-asar. At siya kaya, sobrang nakakahiya doon sa syokla na sinaktan mo. Oo nga, naisip ko rin. Nakakahiya. Kailangan kong mag-sorry. Tumayo siya at lumapit kay Piti Mini. Ay, ilayo niyo sa akin ang boksingerang yan. Hayan baka suntukin na naman ako. Ayoko na. I resign as your choreographer. Tili nito nang makita siya. Sadyang tatalikuran na niya si Piti Mini pero hinabol niya ito. Piti Mini, sandali. At bakit mo ako pinipigil na bruha ka? Sasaktan mo na naman ako? Hindi, gusto kong humingi ng sorry. Pasensya na, nabigla lang ako. Kasi ikaw huwag mo na akong tatawaging lola o bruha. Ayoko. Bakit ba? Tibo ka ba? Napatingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Wari ay mga naghihintay iyon ng kasagutan buhat sa bibig niya. Ayokong sagutin ang tanong mo. Basta, sundin mo lang ang mga sinasabi ko para magkasundo tayo. Sige, promise, hindi na kita kakausapin. Nakairap na wika ng bading. Mukhang bumigay ito sa himas ni Juben kung kaya itutuloy nito ang pagtuturo sa kanila. Nagkakagulo sa paghahanda at pag-aayos sa malawak na bakuran ni Aling Tomasa, isa sa mga tiyahin ni Justin, kung saan ay nakatandang ganapin ang malaking handaan at selebrasyon. Mamayang gabi raw darating sina Justin at ang mga kasamahan nitong taga Maynila. Nagkakagulo na rin sa pagluluto ang lahat. Buong barangay na yata ang tumulong para sa pagbubuwal ng baka at baboy at sa pagkatay ng manok. Isang malaking handaan talaga na nakatakdang maganap sa lugar nila. Para kay Justin, bulong niya sa sarili. Oy ikaw, nakabili ka na ba ng isusuot mong damit para bukas? Sita ng kanyang ina na isa sa mga nanunulungan sa paghahanda. Nakatanghod siya sa mga nagtatrabaho ng mga oras na iyon. Umiling siya. Abay, lumakad ka na. Sumabay ka na sa tatay mo mamaya. Papunta yun ng bayan. Nakakahiyayang itsura mo. Mag-ayos babae ka kahit man lang sa oras ng okasyon. Bakit kasi isinalisali pa ako? Ayoko naman talaga Ikaw na bata ka. Napakawala mong pakisama. Hindi nga ako ang kaklase niyan kundi ikaw. Dapat ay ikaw ang nakikihiwa rito at nang makatulong ka. Excuse me inang, hindi ako pang kusina. Ano ka, panggala? Ayusin mo yung sarili mo ha. Nakakahiya ang itsura mo kapag humarap ka kay Justin ng ganyan. Nakasimangot na lumabi siya. Bakit ba ganyan ang arte mo? Dapat ay ikaw ang pinaka-excited dahil ikaw ang kapitbahay at kalaro ni Justin noong araw. Anong kalaro? Wala ngang ginawa yan sa akin kundi paiyakin ako noon. Kaya nga ayokong sumali sa programang inihanda para sa kanya Huwag ka na nga mga tuwiran. Umuwi ka na at baka hinihintay ka na ng tatang mo. Binigyan ko na iyon ng pambili ng damit mo. Hindi yang puro panlalaki ang suot mo. Nakakainis naman Sapilitan ba ang pagsusuot ng damit? Abay dapat. Nakutin, umalis ka na sa harapan ko at baka maaldabis kita dyan pag ako ay napuno sa kaartehan mo.
Maarte pa ako ngayon. Aba't sinusubukan mo ako talaga ha? Nasaan ba ang pambambo? Kapag ganoong umikot na ang ina at naghahanap ng pamalo ay kailangan na talaga siyang umiskapo dahil kapag nakahawak iyon ng pamalo ay tiyak na aabutin siya sa puwet. Uuwi na ako inang. Baka nga naghihintay na si tatang at patakbong iniwanan na niya ang ina. Inis na inis siya habang pauwi. Nasalubong na niya sa hagdanan ng ama. Susunduin na talaga kita Magbihis na at lalakad na tayo. Ganito na lang ako tatang. Ano ka ba? Mukha kang lalaki dyan sa suot mo. Magpalit ka ng damit na pambabae. Wala naman akong damit na pambabae Puro pantalon at t-shirt. Meron kang pansimba dyan, iyon ang isuot mo. Nakakainis naman Bakit marunong pa sa akin? Sa gusto ko na ganito ang suotin ko At nagdadabog na umakyat siya ng bahay. Aba, gusto yatang malapat ng puwet nito Sige, sumagot ka pa at pag hindi inabot ka sa akin. Ikaw na nga itong inaasikaso ganyan pa ang arte mo. Pinag-ipunan ng inang mo ang pambili mo ng bestida tapos ganyan ka pa. Natakot na naman siya. Pag ganoong tumaas na ang tono ng ama, huwag na siyang sumagot pa at talagang aabutin siya ng palo. Hanggang sa edad niya ngayon ay inaabot siya talaga ng palo kapag nagkakamali siya. Nakokonsensya rin naman siya sa ginagawa niyang pagsagot sa ama at ina. Hindi naman niya gustong gawin iyon. Kaya lang, pag nasasaling ang klase ng pananamit niya ay umaalma talaga siya. Hindi niya gustong baguhin ang nakasanayan na niya lalo pa at magkikita sila ni Justin. Kung ano siya iniwan ng lalaking iyon, gusto niyang sa ganito pa ring itsura siya dat nga niyon. Ang kaso, pwersahan siyang magpapakadisente bukas dahil lang sa lalaking iyon. Nakakainis talaga. Sana hindi na siya bumalik dito. Reklamo niya sa isip. Pero alam niya sa kalooban niya ay hindi yon ang tunay na hangarin niya. Nakabongga silang lahat kinagabihan. Bagamat nakapantalon siya, pambabae na iyon at pambabae ring t-shirt ang suot niya. At hindi siya pinagsuot ng baseball cap ng kanyang tatang. Asiwang-asiwa siya sa suot pero kailangan niyang makisama dahil parating na daw sila Justin. Nakatanggap ng text si Juben buhat kay Justin at sa loob ng kalahating oras ay darating na ito at ang mga kasama nito. Buti kung mapansin ako ng mokong na yon. Tiyak na lalong gumapo iyon at lalong lalakas ang bilib sa sarili. Kahit na wala ako dito ay hindi naman ako kawalan. Kinalabit niya si Eli. Uuwi na lang ako. Ayoko nang sumali dito. Ano ka ba? Para kang sira. Umiiwas ka ba kay Justin? Bakit ko gagawin yon? Wala naman akong atraso sa kanya. Yun naman pala Manahimik ka dyan sa kinalalagyan mo at malapit na silang dumating. Excited nga akong makita siya. Balita ko doon sa isang kababata natin sa nag-aral sa Maynila ay ang gwapong-gwapo raw ni Justin ngayon. Lumabi siya. Wala akong pakialam kung gwapo siya o hindi. Ang sarili ko ang iniintindi ko. Hindi ako sanay sa ganitong kasuotan. Masyadong feminine. Nangangati ako. Bagay na bagay sa'yo ang naka-ponytail. Ang cute mo. At bagay rin sa'yo ang t-shirt na hanging. Mas maganda nga kung labas ang pusod na binili mo Ayoko nga. Hanginin pa ang tiyan ko. Yun nga sana ang gusto ni tatang pero tumanggi ako. Ito nga lang hindi na ako mapakali. Sana kahit ano na lang ay pwede. Hindi talaga pwede kaya pasensya na. Siyempre, kailangan ay presentable ang mga suot natin. At saka conscious ka lang pero bagay sa'yo talaga. See? Maganda ka pala lalo kapag nakabihis. Nambola ka pa. Walang halong bola. Sa totoo lang, ganyan ka na lang sana lagi. Kesa yung lagi kang nakasuot ng damit na panlalaki tapos at naka-jacket ka pa. Ngumuwi lang siya at hindi na nakipagtalo. Pagbaling ng tingin niya ay tamang-tamang pagpasok ng isang van na may kasunod na 4 na sasakyan, 2 kotse at 2 pang van. Si Juben ang tumatayong MC nila. Habang hinihintay ang pagdating ni na Justin, ay nagpatugtog ng masayahing awitin ito at sinasabayan ng sayaw ng mga kabataan at gayon rin ang mga may edad na.
Haya na sina Justin! Maya-maya ay narinig niyang wika ng isa sa mga naroroon. Napahinga siya ng malalim at hindi na nakakilos sa kinatatayuan. Sunod-sunod na nagsihinto ang mga sasakyan sa tapat nila. Sa nauunang van ay umibis ang isang lalaki na buong kisig na nakangiti ng bumaba, kasama ang ilan pang mga lalaki at babae na halos ay kaedad rin nila. Nang makita ang mga kakilala ay pinagkakamayan iyon at niyakap. Ang iba ay inakbayan at tinapik sa balikat. Kumusta na kayong lahat? O Juben, may asawa ka na ba? Martin, ano ng trabaho mo? Aning, Eli, Gemma. Parang teacher na nagro-roll call na tawag nito sa bawat isa. Bawat makitang kakilala ay binabati nito at ipinakikilala rin ang mga kasama nito, mga babae at lalaki. Hanggang sa mapadako ang tingin nito sa kanya. Saglit na huminto ang kanyang paghinga. Walang kakurap-kurap na napako ang mga mata niya sa makisig na lalaking iyon. Ang laki na ng pinagbago niyon. Mayroon ng manipis na bigote, nawala na ang pagka-boyish look. Lumaki ang pangangatawan. Mas lalong tumangkad at gumapong lalo. Kumusta na, Tin? Nakangiting bati nito sabay hawak sa kamay niya. Dalagang-dalaga ka na ah. Pumuti at tumangkad at hindi ka na yata nagsusuot ng mga panlalaki. For this day only lang yan, kasi darating ka. Walang ka-expression ang mukha niya. Pero saan ka ay nanginig bigla ang katawan niya dahil sa pagkakahawak ni Justin sa kamay niya na hindi niya may hila-hila dahil parang may puwersang pumipigil sa kanya. Ano? May boyfriend ka na ba? Tanong ulit nito. Girlfriend meron. Sabad ng isa na hindi niya nabosesan kung sino. Nawala ang ngiti sa labi ni Justin. Girlfriend? Bakit? Natuluyan ka na ba, Tin? Ngumisi lang siya. Hindi nag-deny at hindi rin umamin. Justin, kumusta? Tinig iyon ng isa sa mga kababata niya na tumatawag ng pansin ng lahat. Si Carla ang pinakamaarte niyang kababata at hayag na hayag ang pagkagusto kay Justin noong araw. Tama si Eli. Care pa rin ito si Justin at mukhang desidido mag-flirt sa lalaki dahil masyadong revealing ang suot nitong blouse at sobrang hapit na pantalon. Carla? Wari ay kinikilala pa ito ni Justin. Kausap na nito si Carla pero hawak pa rin ang mga kamay niya. Ako nga. Kumusta ka na? Wow! Ang gwapo-gwapo mong lalo ngayon ah. At machong-macho. May pagkamaarteng wika nito sabay hima sa dibdib ng lalaki. Siya ang nanliit sa kakatuwa niyang ayos. Hawak pa rin kasi ni Justin ang kamay niya habang kausap na nito si Carla. Napilitan siyang hilahin ang kamay niya pero lalong hinigpitan ni Justin ang pagkakahawak roon. Aba, ano ba ang gustong palabasin ng lalaking ito at ayaw akong bitawan? Marunong ka bang sumayaw? Pagkuway tanong ni Carla kay Justin. Hindi. Bakit? Pwes, tuturuan kita. Salamat, sige. May kakausapin pa akong iba. Napansin ni Carla na hawak-hawak pa rin siya ni Justin. Ano ka ba, Tibo? Nagbabalik ba ang pagkababae mo nung makita mo si Justin? Ay hindi mo mabitaw-bitawan ang kamay? Sita nito sa kanya sabay hila ng kamay niya. Nagtawanan ng ilang nakakita sa kanila na labis na pagkapahiya niya sa harapang iyon. Pakiramdam niya ay nangapal ang mukha niya at nagkulay suka iyon. Hindi niya matake ang mga lumalabas sa bibig ni Carla. Kung hindi siya nagpipigil ay baka inabot na ito ng sampal sa kanya. Pasalamat ang babaeng ito at nakakapagtimpi pa siya ng mga oras na iyon. Pasensya ka na kay Tin. Nagka-crush yata uli sa iyo eh. Wari ay ganado ito na ipahiya siya ng lubusan sa harapang iyon. Gustong-gusto na niyang halbutin sa buhok ang buruhang si Carla pero nagtimpi siya. At ang lalaki namang ito, hindi man lang siya ipagtanggol na ito mismo ang ayaw bumitaw sa kamay niya. Umikom ang mga kamay niya. Isang hirit pa ni Carla at bibinggo na sa kanya ang buruhang ito. Ipaparanas niya rito ang dinanas ni Piti Mini. Tin, konting hinahon. Pagpasensyahan mo na ang impaktang yan. Tawag pansin ni Eli para siya ay awatin.
Napapigil naman siya pero ang tingin niya kay Carla ng mga oras na iyon ay singliit ng langgam. Sinasabi ko na sa iyo ayokong sumali dito. Tingnan mo ang ginawa ng bruhang yan. Hihiyain pa ako sa madla. Huwag mo nang pansinin. Basa na naman ang papel niya dito. Tingnan mo nga at wala namang pumapansin sa kanya. Anong wala? Hayan at pansin na pansin na nga siya ni Justin. Aro, nagselos naman kaagad ito. Panunokso ni Eli. Inambanan na niya ito ng suntok. Gusto mo ikaw ang sampulan ko nito? Luka-luka ka. Huwag mo sa akin ibaling ang inis mo kay Carla. Palihim na sinundan niya ng tingin si Justin. Abala na ito sa kakakamay sa mga dating kababata at sa mga kamag-anak at mga kababayan na naroroon para sumalubong sa pamilya. Bali nagsimula na ang handaan ng gabing iyon. Bukas ng gabi magaganap ang programa kung saan ipepresenta nila ang sayaw na pinagpagura nilang i-practice. Ang gwapo ni Justin Pagkuway react ni Eli. Sa palagay niya ay hindi siya nag-iisa sa pagtingin sa lalaki. Ang kulit mo. Kanina ko pa nadinig iyan Malaki na talaga ang ikinisig ni Justin. Tumangkad pa ng husto kung kaya lalaking-lalaki na talaga ito sa tikas at anyo. Palihim na sinusulya pa niya ito at pasimpleng pinapasadahan ng tingin. Aminado siya na malakas pa rin ang atraksyon ng lalaki. Nakakahiyamang tanggapin sa sarili niya pero tila may natitira pa yata siyang paghanga sa dati niyang crush. Maya-maya ay pumagit na ang MC na si Juben. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kababayan, mga kababata, mga kaibigan, mga kapitbahay at mga kamag-anak ni na Justin, yamang nandito na ang hinihintay natin. Inaanyayahan ang lahat na makisalo sa pagkaing inihanda ng pamilya nila. Enjoy yourself sa magandang hapag. Ani ni Juben, sabay usal ang munting panalangin ng pasasalamat para sa mga nakahaing pagkain. Pagkapanalangin ay humugos ang tao sa pagpila sa buffet table. Bongga talaga sa dami ng bisitang dumalo at pagkaing nakahain sa mesa. Ang selebrasyon ng pagtatapos ni Justin. Binubuo iyon ng 2 two-way buffet table kung kaya maraming pipilahan ang mga tao. At lahat iyon ay nagkaroon ng napakahabang pila. Kapag talaga sa probinsya ka naghanda, buong barangay yata ay dadalo. Pumila na tayo. Baka abutin na tayo ng umaga dito sa haba ng pila. Tawag pansin ni Eli. Sila na lang ang hindi nakapila. Mauna ka na, mamaya na ako. Ayokong makipagitgitan. Baka maubusan na tayo ng handa. Hindi naman ako malakas kumain. Kahit na isang putahe lang ang makain ko ay okay na. Talaga naman ito napaka-KJ lagi. Paano nating makakausap si Justin kung ganyan ka? Bakit? Hindi naman ako interesadong kausapin yan Pati nga pagdalo ko rito ay sapilitan lang. Magpakatotoo ka naman sister. Eli, huwag mo akong bisitin Ako nananahimik sa sulok. Kinausap mo ako para dumalo rito. Tapos kung ano-ano yung pumapasok sa isipan mo. Bakit ba pinagpipilitan mo na may gusto ako sa lalaking yan? Wala Wala. Ang dami namang wala niyan. Sige na nga, hindi na nga kita tutuksohin at lumalabas yung pagkabarako mo. Mamaya ay ako pa ang sampulan mo ng suntok. Buti alam mo. Marami nang nakakuha ng pagkain at nagsiupo na ito sa mahabang mesa na ginawa sa bakurang iyon. Hanggang sa kumaunti na ang pila. O hindi pa rin tayo pipila? Hindi siya sumagot pero humakbong siya palapit sa buffet table. Tingnan mo ang asal nito. Ako ang iiwan hinintay ko nga siya. Nakapila na siya nang may pumila sa likuran niya bago pa makasunod sa kanya si Eli. Kaya pala hanap ako ng hanap sa'yo sa grupo ng mga kumakain ay hindi kita makita. Ay hindi ka pa rin pala nakapila. Tinig ni Justin iyon na napapitlag sa kanya. Nagulat siya sa bigla ang pagsulpot niyon sa kanyang likuran. Bakit mo naman ako hinahanap? Para magsabay tayo sa pagkain. Marami akong gustong malaman tungkol sa iyo. Si Carla na lang ang i-table mo. Hindi ako magandang kausap.
Bakit ba marunong ka pa sa akin? Ikaw ang gusto kong makausap. Nilingon niya ito at tiningnan ng matalim. Bakit ba marunong ka pa rin sa akin? Ayaw kong makipag-usap sa'yo. Eli, kailan pa naging ganitong katapang ito? Dati-dati iyakin ito Baling ni Justin kay Eli. Ewan ko ba dyan, sobrang sungit at botangera. At saka ayaw tumawa. Bihirang matuwa yan, mas madalas nakasimangot. Ganoon, kawawa naman palang mapapangasawa nito. Pangit na pangit tayo ang laging makikita. Excuse me, hindi ako mag-aasawa no? Sabad niya. Ano ka? Pwede ba yun? Sayang naman ang bahay bata mo kung hindi mapapakinabangan. Pakailan mo ba? Bahay bata lang ni Carla ang pakailaman mo at huwag itong nananahimik kong matres. Palaban na to, Eli. Bakit naging ganito na ito katapang? Hindi ko na yata mapapaiyak ito ngayon Hindi na talaga. At pag nainis pa ako sa'yo ay lalabanan na kita. Talaga? Talaga. Talaga lang ha? Aber nga. Tingnan natin ang galing mo. Bigla siyang niyakap ni Justin buhat sa likuran. Inipit ang mga kamay niya kaya kahit anong piglas niya hindi siya makakilos. Bitawan mo ako. Piglas niya. Pero wala pa rin siyang nagawa para kumawala buhat sa matitipunong bisig ni Justin na nakabalot sa katawan niya. Napakasadista pa rin ang buwisit na lalaking ito. Hanggang ngayon ba naman na 20 anyos na sila ay paborito pa rin siyang buskahin ito? Ang masakit, iba na ngayon. May nararamdaman na siyang kakaiba kapag nahahawakan siya ng bugok na ito. Naririto at tila siya nawawala ng lakas. Tila kasi may kuryenteng nanulay sa buong katawan niya sanhin ng pagkakadikit ng katawan nila ng lalaki. At sobrang init ng katawan nito. Animo may mataas na lagnat. Ano? Bakit hindi ka makapalag? Pinagtitingin na tayo ng tao ha? Babala niya. Ano? Alam naman nilang ikaw ang laruan ko noong araw pa. Ganoon. Inubos niya ang lakas, kumuha ng belo at nang maramdaman na lumuwag ang pagkakayakap ni Justin, ay ubod lakas na siniko niya ito sa magkabilang tagiliran. Hindi nakahanda sa ginawa niya ay nawala ng panimbang si Justin at pati hayang bumagsak. Hindi tumatawang tiningnan lang niya ito pero napansin niya ang lahat ng mga mata ay sa kanya nakatingin. Aba nga naman, ibinuwal niya ang celebrant. Ang lakas mo ngayon Para kang Amazon ng gala. Hindi mo ba ako tutulungang makatayo? Sige ka. Magagalit sila sa'yo kapag hindi mo ako itinayo. Napakasadista mo pa rin talaga. Inimbitahan mo nga ako at papakainin ng libre. Kukonsumihin mo naman ako. Inis na hinawakan niya ito ng isang kamay para itayo. Pero sa halip na mahila niya ito patayo ay siya ang nahila nito pabagsak. Pasubsob na naglanding ang nguso nito sa dibdib nito. Malakas na tawanan ang narinig niya at nangibabaw ang tawa ni Justin. Ang impaktong ito at talagang ginawa pa rin akong laruan. Naniningkit na ang mga matang tiningnan niya ito. Wala ka pa ring pagbabago na hudas ka. Wala kang kayang gawin kundi asarin ako, buskahin at pestihin. Inis na untag niya rito. Sadyang tatayo na siya pero pinigilan siya ni Justin. Ito ang unang tumayo at saka siya inalalayan. Huwag ka nang magalit. Namiss ko lang ang mga biroan natin noong araw. Mangiyak-ngiyak na bumalik siya sa pila. Hindi naman niya magawang umalis at umuwi na lang sana. Ayaw naman niyang maging basto sa harapan ni Justin at ng mga bisita. Hanggang sumapit siya sa buffet table. Kumuha lang siya ng kaunting pagkain. Paano ba siyang makakakain matapos siyang buskahin ni Justin? Pero hindi pa rin yata lubusang natuwa si Justin sa pambubuska sa kanya. Bakit ka kaunti ang inilagay mong pagkain sa plato mo? Ang dami-daming handa ay nagtitipid ka. Sita nito at bago siya nakakilos ay nalagyan na nito ng tambak na pagkain ang plato niya na halos gumuho sa dami. Ano ka ba? Hindi ko mauubos ito. Para na itong bundok sa dami. Uubusin mo yan sa ayaw mo at sa gusto. Ang lakas mo talagang mang-asar.
Malapit na akong maubusan ng pasensya. Huwag mo akong sisisihin ha. Babala niya. Galit na talaga siya. Sobrang naiinis na talaga siya sa lalaking ito. Grabe na ito. Hindi na niya carry. Ang dami-dami pa namang taong nakatingin sa kanila ay ginagawa siyang katatawanan ng lalaking ito. Hindi na ba naiisip nito na may kahihiyan na siya ngayon? Nadalaga na siya? Nangingilid ang mga luhang pupunta sana siya sa pinakamalayong mesa. Pero bigla siyang sinambilat ni Justin sa bewang. Doon tayo uupo sa table namin. Kayo ni Eli. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Nanang ko po. Baka mabitawan ko ang plato ko. Bakit naman nanghahawak ito sa bewang? Pwede ba? Alisin mo na yung kamay ko sa bewang ko. May kiliti ako dyan eh. Ayaw mo ba noon? Dapat nga ay proud ka dahil ikaw ang babaeng pinapansin ko sa gabing ito at hawak pa kita sa bewang. Kung sa iba ko to ginawa ay baka kinilig at nagpasalamat pa sa akin. Ganoon? Bigla siyang huminto sa paglakad. Pwedeng pakahiwakan lang ito sandali. Nakangiting wika niya kay Justin at ang tinutukoy ay ang plato niyang puno ng pagkain. Bakit? Magpapasalamat lang sana ako sa'yo. Talaga? Hahalikan mo ako? Nakangiting wika ng lalaki sabay abot ng isang kamay sa plato niya. Buhat sa pagkakangiti ay nauwi sa pagsimangot ang ekspresyon ng mukha niya at isang malakas na suntok ang pinakawalan patumbok sa panga ni Justin. Parang kamao ng lalaki ang sumuntok sa kanya. Grabe? Ganoon na bang kalakas si Tin? Gustuhin man niyang habulin si Tin sa pagtakbo nito palayo ay hindi na niya magagawa. Nakabulagta pa siya at nilapitan na siya ng mga barkadang sina Julius J. at Ramon. Ayan kasi, napundi na yata sa iyo yung kababata mo. Itayo nyo na lang ako please. Itinayo siya ni na Julius at Ramon. Bakit ba kasi binubuska mo yung tao? Pinapanood ka namin kanina pa eh. Talagang kinarir mo ang panunokso doon sa babaeng yun. Ang ganda pa naman ay iniinis mo. Crush mo siguro yun ano? Magtigil nga kayo. Hindi ang klase ng babaeng iyon ang magpapagulo ng puso ko. Bakit papansin ka sa kanya? Hindi nyo naiintindihan eh. Madalas kong tuksuhin noong araw yan. Binuska ko lang uli for old time's sake. Grabe kang mambuska. Pinag-init mo ang planeta noong tao. Hindi mo muna pinakain. Hayun, umalis na tuloy. Binalingan siya ni na Lemon at Lay na kasama rin sa lakad na iyon. Mali ba ako, Lemon, Lay? Oo naman, kasi napapahiya na yung tao. Sagot ni Lay. Kung ako ang ginanoon mo, hindi lang suntok ang aabutin mo sa akin eh. Baka itapon ko pa sa mukha mo yung pagkaing dala ko at saka kita susuntukin. Ang lufet yun naman. Wala akong kakampi. Pare, dapat mag-sorry ka doon sa tao. Hindi na tuloy nakakain. Mukhang nagkamali ako. Nasobrahan yata ako ng panunukso. At saka ang mga babae masyadong sensitive. Madaling masaktan. Kanina mo pa pinagtitripan yung babaeng yun eh. Buti ngayon lang kumalag. Nakakahiya naman ako. Nagtagumpay nga akong mabuska ang paborito kong paiyakin noong araw. Nasaktan ko naman yata ang damdamin. True ka dyan. Hay naku, magsikain na tayo at gutom na kami sa kahihintay sa'yo. Sabi mo kasi ipakikilala mo sa amin yon, kaya hinintay namin kayo na makakuha ng pagkain. With guilty feeling na nakiumpok na siya sa mga kaibigan. Biruan at tawanan ang sumunod na pangyayari. Pero wala roon ang isipan niya. Naalala niya si Tin. Masyado yata niyang nasaktan yung tao at hindi na tuloy nakakain. Pupuntahan ko na lang siya bukas sa bahay para humingi ng sorry. Ano ka bang bata ka? Nakakahiya ang ginawa mo. Sukat suntukin mo si Justin sa harapan ng maraming tao. Nagtitingi ng tuloy sa iyo ang mga kamag-anak niya. Sita ng kanyang ina nang dumating ito ng madaling araw galing sa party. Natutulog na siya ay ginising pa siya nito para pagalitan. Sa malas, si Justin pa ang kinampihan nito at hindi siya. Masama ang loob niya dahil hindi alam ng ina ang inabot niyang kahihiyan sa panunudyo ni Justin. Kasi naman po wala na siyang ginawa kundi ang tuksohin ako. Hindi na ako nakapagpigil kaya ako ginawa iyon. Kahit na ba nagpasensya ka na lang sana. Kaso nga ay naubusan ako ng pasensya.
Kayo kaya ang inisin ng walang tigil ay makakapagpasensya pa kayo? Pangangatwiran niya. Aba, gusto mo yatang masapok na bata ka ah. Nangangatwiran ka pa, ikaw na ang mali. Kasi ako ang sinisisi nyo. Hindi ako ang mali doon, inang. Nananahimik akong nakapila nang lumapit siya at binuska ako ng binuska. Alam naman ninyo ang trabaho na niya iyan, mga bata pa kami. Hanggang ngayon ba naman na dalaga na ako ay gaganyanin pa rin niya ako? Hindi ka ba natutuwa noon? Hindi ka nalilimutan ng kababata mo? Di bale na lang kung kukonsumihin lang niya ako. Huwag niya lang akong kilalanin. Hay nakong bata ka, hiyang-hiya ako sa mga magulang ni Justin. Dapat mahiya rin sila sa inyo dahil sa ginawang paglalaro ni Justin sa pagkatao ko. Paano mamayang gabi? Kasama ka sa sayaw at nasa harapan pa man din. Baka hindi ka na dumalo. Talaga hong hindi na. Iyan ang huwag mong gagawin at magagalit kami ng tatang mo. Aba, sayang ang binili naming damit para sa iyo. Di ibenta natin. Total hindi ko pa naman nasusuot. Huwag na huwag mo kaming ipapahiya ng tatang mo. Talagang aabutin ka ng lapat sa akin. Babala ng ina. Kapag lapat na ang pinag-uusapan ay wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Masakit malapat. Naranasan niya noong high school siya. Sobrang sakit sa puwet kaya ayaw niyang maulit pa iyon. Kapag nagkataon ay mapipilitan siyang dumalo pa rin sa grand celebration ng party ni Justin mamayang gabi. Tinanghali siya ng gising. Ang una niyang ginawa ay naligo tapos ay kumain at pagkatapos ay balik sa dating gawi. Pormang lalaki na naman siya. Suot pati ang baseball cap niya. Pero ang isang nakakatuwa sa kanya, hindi niya magawang ipaputol ang mahaba niyang buhok. Mahal na mahal niya ang buhok niya na isa sa pinakakaingatang bahagi ng kanyang katawan. Sumasalipad-pad ang isipan na naupo siya sa punong hagdan at tinanaw ang katapat na bahay ng tiyahin ni Justin na siya nitong tinutuluyan. Habang nakaupo roon ay hindi niya naiwasang isipin ang mga frustrations niya sa buhay. Ang hirap rin ng buhay sa probinsya. Palibhasa ay wala naman siyang makuhang trabaho rito ay tulog, kain at gala lang ang magagawa niya. Pero kung nakaya lang sana siyang pag-aralin sa kolehiyo ng mga magulang niya ay baka tapos na rin siyang katulad ni Justin. Pwede siyang magtrabaho sa opisina na kagaya ng matagal na niyang pangarap. Naisip niya si Justin. Buhat sa pagkakaupo niya sa punong hagdan ay muli siyang tumanaw sa katapat na bahay. Saradong-sarado pa ang mga bintana ng katapat na kwarto na marahil ay tinutulugan rin ni Justin at ng mga kasama nito. Ang sarap ng tulog ng loko. Nag-enjoy siguro sa kakatukso sa akin eh. Sa malawak na bakuran ay abala na naman sa pagluluto ang iba nilang mga kababayan para naman sa malaking handaan mamayang gabi kung saan idaraos ang programang inihanda nila. Pati mga matatanda ay may inihanda ring number para kay Justin. Ang gulo ng isip niya ng mga oras na iyon kung saan-saan napupunta. Siya namang dating ni Eli. Halatang worried na worried ang mukha nito. Buti gising ka na. Hindi siya kumibo. Tumabi ito sa kanya sa punong hagdan. Pinapunta ako dito ni Joben. Baka raw ibitin mo ang sayaw natin mamaya. Pinaghirapan natin yon at masisira ang grupo kapag nabawasan ng isa. Parang ayaw ko nang sumali matapos yung nangyari kagabi. Naku, huwag naman please. Mali ba ako sa ginawa ko kagabi, Eli? Mali kung sa mali kasi naubusan ka na ng pasensya. Pero sa isang banda ay hindi kita masisisi. Talaga namang napundi ka kay Justin kagabi. Bakit kaya gustong gusto pa rin niya akong paiyakin? Parang ayaw niya akong maging masaya. Natutuwa lang siguro talaga sa iyo si Justin. Natutuwa? May natutuwa bang ganoon? Parang gusto na niya akong patayin sa inis eh. Pero lumapit siya sa akin kagabi. Tinatanong kung galit ka ba. Saka sabi niya ay hingi ko raw siya ng sorry sa iyo. Lumabi siya. Siya itong may kasalanan? Bakit ikaw ang pahihingi niya ng sorry? Oo nga eh. Malay mo magsosorry siya sa iyo ngayon. Malabo yun. Pero dapat lang siya talagang magsorry sa akin dahil nga ang aga kong nausabo ni Inang. Siya pa ang kinampihan at hindi ako. Nakakunot ang noong wika niya. Ngumiti ka naman. Mukhang masyado ka ng problemado eh.
At saka bakit suot mo na naman yung uniforme mo? Saan ang lakad? Bahala na. Nagpababa lang ako ng kinain ko at lalarga na ako kahit saan ako ipadpad ng aking mga paa. Mamaya ha, huwag kang mawawala. Pakiusap. Bahala na. Tumayo siya. Inayos ang suot na baseball cap at saka bumaba ng hagdan. Kasunod niya si Eli. Palabas na siya ng bakuran nila nang lumabas rin buhat sa katapat na bahay si Justin, kasama ang 2 lalaki at 2 babae. Nakita niya na nabigla si Justin, marahil sa itsura niya. Kagabi nga naman ay feminine na feminine siya. Ngayon ay bigla siyang naging boyish. Akala ko ay nagbago ka na. Wika nito, na tila hindi pa rin makapaniwala sa itsura niya. Napasimangot siya. Saglit na natigilan pero itinuloy pa rin ang paglabas. Sabay turn right para gumala. Tin, sandali lang. Tinig ni Justin iyon pero nagkunwari siyang hindi iyon narinig. Naramdaman lamang niya na hinawakan na siya ni Justin sa bisig. Sandali lang. Please naman oh. Huwag ka nang magalit. Alam kong ako ang may mali. Sorry na Tin. Huwag mo na akong awayin. Bati na tayo please. Ayoko na makipagbati sa'yo. Mabuti na yung hindi tayo magbatian para hindi mo na rin ako makukonsumi. Please naman Tin, nakikiusap ako, please na tayo. Humihingal-hingal na patigil siya sa paghakbang. Samot-sari ang damdaming umaalipin sa kanya ng mga oras na iyon. Pero gusto niyang bigyan ng tsansa ang sarili niya na sumaya kesa lumungkot dahil sa nangyari sa nagdaang gabi. Maganda ang mga kaibigan mo wika niya. Napansin niya na nawala ang mga ngiti sa labi ng 3 lalaki na kaibigan ni Justin, samantala ay napatda ang 2 babae. Nginitian niya si Lemon, lalo na siya. Maganda talaga. Hirit pa niya. Nang sulya pa niya si Justin ay pagkadismaya ang nabasa niya sa mukha nito. Sige mga pards, may pupuntahan pa ako. Anya sa mga kasama nito. Tinapik niya sa balikat ang 3 lalaki at kinindatan ang 2 babae. Hindi gumingiting tiningnan niya si Justin. Sige, pagbibigyan kita. Huwag mo nang alalahanin iyon. Wala na iyon sa akin. Pero huwag mo nang uulitin dahil sa susunod ay buburahin na kita sa alaala ko. Seryosong wika niya. At saka gusto kang makilala ng mga friends ko kagabi pa eh. Napahalakhak ng malakas si Justin. Ang lupit naman noon Tin. Hindi ako nagbibiro. Sige promise, hindi na ako uulit. Mabuti kung gayon. Siya nga pala, gusto kang makilala ng mga friends kong taga Maynila. Ani ni Justin sabay hila sa kanya palapit sa mga kasama nito. Friends, si Tin. Ang kababata kong lagi kong pinaiiyak noong araw. Tin, mga friends ko, si Julius, Ramon, Jay, Lay at Lemon. Pagpapakilala ni Julius sa mga kaibigan. Pare, tibo pala siya. Sayang naman. Ang ganda pa namang babae. Una ni Jay nang makaalis na sina Tin at Eli. Oo nga. At mukhang natipuhan pa ang girlfriend ko. Wika naman ni Ramon. Baka umaarte lang yun dahil ayaw maligawan. May mga babaeng ganyan eh. Itinatago ang tunay na nasa loob sa pamagitan ng pagbabalat kayo. Ano naman ang dahilan niya para huwag siyang maligawan? Malay mo, inire-reserve niya ang puso niya sa isang tao na hinihintay niyang magtapat sa kanya. Talagang may pagkatomboye na siya, mga bata pa kami. Hindi na ako magtataka kung matuluyan siya. Sabad niya. Pero kagabi ay babaeng-babae ang tingin namin sa kanya. Pustahan, hindi tomboyan. Dare? Di subukan natin. Total naman ay wala pa akong girlfriend. Ako ang magtatry kung babae nga ba siya o hindi. Okay lang sa akin, Jay. Siguraduhin mo lang na hindi mo siya lolokohin. Wala akong sinasabing liligawan ko at pasasagutin ha. Susubukan lang natin kung talagang tomboy. Sinekreto niya si Eli bago magsimula ang party nila kinagabihan. Magtapat ka nga, Eli. Tibo ba talaga si Tin? Naku Justin, hindi ko kayang sagutin ang tanong mo. Baka magkamali ako ng sagot ay ako naman ang bimbangin ng kababata nating iyon. Napakabigat pa naman ang kamay. Nagka-boyfriend na ba siya? Umiling si Eli. Girlfriend? Balita lang pero wala akong matukoy na tao. Ano? Pupunta raw ba siya mamaya?
Pinakapipilit-pilit ko at saka babambuhin siya ng inang niya kaya dadating talaga yon. Mabuti naman, akala ko ay tuluyan ang nagalit sa akin eh. Huwag mo na kasing asarin, dalaga na yun eh. Oo nga, naisip ko rin yan kagabi. Namiss ko lang talaga yung panunukso ko sa kanya noong araw eh. Noong araw yun, iiyak lang siya sa isang tabi, iba na ngayon, nanununtok na. Ang sakit pa nga ng panga ko hanggang ngayon. Paano, bahala ka na kay Tin, huwag mong iiwanan ha. Gusto ko nandun siya sa party mamayang gabi. Siya nga pala, balita ko ay may sorpresa raw kayo sa akin ah. Ano ba yon? Sorpresa nga eh, bakit ko sasabihin? Sige na nga, mamaya na. Teka, hanggang kailan ka ba dito? Mga 1 month akong magbabakasyon bago babalik uli ako ng Maynila. Baka matagalan na uli bago ako makabalik pag nagtatrabaho na ako. Baka pag uwi mo rito ay kakasal ka na. Sana, tumawa siya. Asiwang-asiwa siya sa isusuot nila mamaya. Ang mga babae ay required na nakahanging blouse, nakabandana. May mga hikaw na mahahaba na kamaong na punit sa hita at sa binti at naka-rubber shoes. Isinusukat niya ngayon ang attire na isusuot nila mamaya sa pagsayaw sa stage. Pero sa isang banda nagagandahan siya sa namamalas niyang kaanyuan sa harap ng salamin. Gusto niyang paniwalaan na maganda nga siya. May shape naman pala ang katawan ko at saka hindi ako pahuhuli sa mga kasayaw namin mamaya. Napangiti siya. Ano kaya nga abutin niyang kantsaw kay Justin mamaya? Sobra talaga ang paghahangad noon na ipahiya siya. Naisip niya, marahil ay may lihim na galit sa kanya si Justin. At si Carla, ano kayang pangiinis ang masasaksihan niya rito? Huwag lang magkakamali ang babaeng iyon na siya ay asarin. Kung kagabi ay si Justin ang sinuntok niya, ngayong gabi ay baka si Carla ang makaranas niyon pag loloko-loko ito. Ang lapad ng ngiti ni Justin nang makita siya. Hindi niya alam kung bakit parang mabait ito sa kanya at lagi siyang pinapansin. Kung dudumihan niya ang isip niya ay baka isipin niyang may gusto sa kanya ito eh. Pero alam niyang napaka-imposible niyon. Pansinin pa ba siya nito ngayon lalo na at nakatapos na ito ng pag-aaral? Gusto lang siyang paglaruan nito kaya panay ang pansin sa kanya at hindi siya dapat umasa kahit na ano. Sa tabi ko ikaw maupo, Tin, kayo ni Eli. Narinig mo yun? Sa unahan tayo mauupo? Katabi tayo ng celebrant? Tuwang-tuwang wika ni Eli. O ano ngayon? Bakit parang tuwang-tuwa ka? Siyempre naman, istariray kasi tayo. Imagine, katabi natin si Justin. Hindi ako apektado. Eli, manahimik ka. Malapit na akong maasar sa'yo. Mananahimik na po, ayaw kong masuntok. Ganyan nga, behave ka lang. Nakaupo na ang karamihan paharap sa stage na ginawa ng mga kababayan nila. Doon sa mismong stage na iyon sila sasayaw maya-maya lang. Baon niya ang damit na isusuot niya sa sayaw. Magbibihis na lang silang lahat sa backstage kapag sila na ang magpe-perform. Sinimula na ang program. Ang MC ay si Juben pa rin. Sinimulan iyon sa opening prayer tapos isang welcome address buhat sa mga magulang ni Justin. Pagkatapos ay pinaresinta si Justin sa lahat. Masigabong palakpakan ang inabot nito maliban sa kanya. Siniko siya ni Eli. Huy, pumalakpak ka naman. Nakakahiya ka. Ikaw lang ang hindi pumapalakpak. Sa ayaw ko kaya? At saka ano ba ang dapat kong ipalakpak? Wala namang dahilan para palakpakan ko siya. Hindi naman siya artista. Ang KJ mo talaga. Lumabi lang siya at blanco ang tingin na ibinalik ang tingin sa stage. Matapos iyon ay isa-isang nag-perform ang iba't ibang grupo na may inihandang surprise number. May kumanta, may nagsayaw, may grupo ng matatanda na nagsayaw ng folk dance, may mga kabataang lalaki na kumanta ng rock. Matapos iyon na nagkaroon ng roasting. Sorpresa iyon. Tinawag ang mga kaibigan at kakilala ni Justin na magsalita sa stage tungkol sa lalaki. Tinawag rin si Ella at hindi niya akalaing pati siya ay tatawagin. Bakit pati ako? Reklamo niya kay Eli. Ikaw nga itong maraming masasabi tungkol kay Justin dahil lagi kaniyang pinaiiyak noong araw. Anong sasabihin ko? Bahala ka, kahit na ano basta totoo sa puso mo. Dahan-dahan siyang tumayo buhat sa pagkakaupo niya at taas noong lumakad patungo sa stage. Kalmadong-kalmado siya nung tumayo siya sa harapan ng maraming tao. Ang masasabi ko lang po, naging malungkot po ang kabataan ko. Ang murang puso ko ay napuno ng galit at pagkainis sa isang tao na wala nang ginawa kundi ang paiyakin ako noong araw.
Ang taong ito ay tila mamamatay kapag hindi ako napaiyak at ang taong tinutukoy ko ay walang iba kundi si Justin. Nagtawanan ang mga nakikinig pero napansin niya na seryoso si Justin. Hindi pa roon natapos ang testimonya niya. Nang umalis siya sa baryo ng natin ay natuwa ho ako ng labis at nasabi ko sa sarili ko na sa wakas na wala na rin ang salot sa buhay ko. Nang malaman ko na babalik siya ng bayan natin ay naalarma ako. Sa totoo lang ay ayaw ko na siyang makita. Pero wala ho akong magagawa. Hindi naman ho ako may-ari ng baryo natin. At nakita naman ninyo ang ginawa ng lalaking iyan nang makita ako. Binuska na naman ako ng walang tigil. Feeling ko ho ay gusto na niya akong matigok. Yun lang po. Tawanan ng mga tao sa mga narinig ng kwento buhat sa bibig niya. Sinulya pa niya si Justin. Seryoso pa rin iyon. Tahimik na bumaba siya ng stage at tumabi kay Justin kung saan saya talagang nakaupo. At ngayon naman po ay masasaksihan natin ang isang special number buhat sa mga kababata ni Justin. Palakpakan po natin sila. Anunsyo ni Joben. Tayo na pala, Tin. Nagtuloy muna sila sa backstage para magbihis. Ilang sandali pa at isinalang na ang awiting Totoy Bibo ni Bong Navarro. Palakpakan ang manonood nang magsiindak na sila sa stage. Basta she did her best. Inisip niya na walang tao sa lugar na iyon kung di siya lang at bigay todong umindak. Ang lakas ng palakpakan ng mga tao sa sayaw nilang iyon. May nagpapaswitan at sumisigaw pa. Ang galing mo, Tin! Narinig niyang sigaw ng isa sa mga kababata niya. Ang mga buwisit at pinapakonscious pa siya. Para namang kay haba ng tugtog at ayaw pang matapos. Nagsisimula na kasi siyang kabahan at mukhang gusto ng mga log ng mga tuhod niya. Sa wakas ay natapos rin ang dance number nila, pero humirit pa ang mga manonood at humiling pa ng isang sayaw. Actually, ay may nakahanda silang isa pang dance number. Ang tugtog naman ay 8-8. Iyon ang isinayaw nila sa gitna ng katuwaan ng mga bisita. Tin, ang sexy mo pala, sigaw naman ang isa. Hindi lang niya matukoy kung sino ang mga meron na yun eh. Kung matutukoy lang niya ay talagang paiigkasan niya ng kanyang kamao sa mukha. Halos mamatay na siya sa hiya nang matapos ang sayaw. Hindi na niyang magawang magpalit ng damit dahil sinalubong siya ni Justin sa pagbaba at sa harap ng mga tao ay niyakap. Grabe! Bakit ba siya ang pinapansin ng lalaking ito? Abay para siyang nakuryente ng bulta-bultahe eh. Nanginig ang buong katawan niya sa yakap ng lalaki. Ang galing mong sumayaw, Tin, Anito. Salamat. Anya sabay tulak kay Justin. Bakit ba nangyayakap ka pa? Natuwa lang ako sa testimonya mo laban sa aking kanina. Sorry, Tin. Nagawa ko palang miserable ang buhay mo noong araw. Hindi ko dapat sinabi pero napilitan ako nang isalang nila ako. Okay lang, totoo naman eh. Naupo siya uli sa dating inuupuan. Sa tabi mismo ni Justin. Humalikip-kip siya dahil ayaw niyang madikit ang mga braso niya sa braso ni Justin. Pinahanga mo ako ah. Pwede kang dancer sa television. Sige, tapos mo na akong buskahin. Bulahin mo naman ako para malubos na ang saya mo. Bakit naman kita bobolahin? May mahihita ba ako? Talaga namang magaling kang sumayaw at sexy pa. At saka maganda ka ngayon, Tin. Walang halong bola. Tama na yan at hindi ako tinatalaban niya ng mga papuri. Bakit? Totoo ba ang chismis na tibo ka? Ano sa palagay mo? Ayokong paniwalaan. Talaga? Natahimik si Justin at maging siya rin. Pagkuway tumikhim siya. Maganda yung si Lemon. May boyfriend na ba yun? Bakit mo tinatanong? Wala. Gusto ko lang makipagkaibigan sa kanya. Actually, boyfriend niya si Ramon. Kahit na ba eh. Masama bang makipagkaibigan? Napansin niya na napasibangot si Justin. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.